boss, panibagong pyesa, panibagong obra. Yan, for today's video gagawa tayo ngayon ng cross na may mechanical clock sa likod. And choice to ni client, wala tayong binago dito. Kung ano yung binigay niya reference, yun yung sinunod natin. Kasi wala naman ako kailangan i-adjust, wala naman ako may suggest kasi okay naman yung reference. Kaya tara, let's go, simulan na natin to. Bali, si client ay mga minimal lang ang mga tattoo niya and sa tingin naman daw niya ikakayanan niya. Bago pala ako magsimula ng tattoo, pag alam kong may part na alam kong medyo talaga tagilid tagilid si client at alam kong masasaktan na sobra, nire-remind ko palagi ang mga kliyente ko na ganito, ito yung part na masakit, ready ka dapat dito, inhale, exhale lang. Importante kasi na ina-aware din natin si client na ito yung mga part na talagang masasaktan siya. Kasi isa rin yan sa advantage para alam nyo or alam niya kung gagalaw ba siya o hindi, or iindahin ba niya o hindi. Kasi pag si client nagulat at kayo ay nag-outline, sigurado yung outline nyo masisira. Kaya aware natin sila. Advantage kasi yun para at least kahit paano hindi si client magugulat, hindi niya masisira yung pag-outline nyo. Kasi pag nasira ang pag-outline nyo, wala naman kayo pwedeng pang sisihin dyan kundi sarili nyo lang. Si client kasi talagang yung movement yan, body language yan, kung paano siya masaktan, paano niya maramdaman yung ginagawa natin sa kanya. And dito, hindi ako nag-wash yan. At the same time, syempre, kaya naman una kong video, ginagawa ko siya ng opake na wash. Kasi doon nga, nakabase ako kay client, alam kong medyo iindahin niya. Kaya mas gusto ko yung lumabas na yung ano. Pero baka mamaya magtanong kayo kung bakit opake wash mas madali naman pala kumpara dun sa gray wash. Ang opake wash kasi, dumidepende ako sa balat ni client. Unang-una doon ako nagre-rely. Pangalawa, siyempre, kung gusto kong balabasin yung pamumula, didepende yan sa balat ng kliyente. Kung kaputihan ka, mag-wash ako kasi magandang palabasin ng wash sa white skin. Sorry, sa white skin. Pero dito, sa gaya niya na brown skin, malinaw lang kasi yung kuha ng camera kaya akala nyo light tone yung skin niya. Pero ano yan siya, brown skin talaga siya. Much better na hindi ko siya bugbugin gamit ang wash kasi may ibsan yung hirap niya. At the same time, syempre, yung yung paglitaw nung gusto kong effect makikita ko na kagad. Yun yung advantage ng wash na opake kasi doon sa gray wash. Kasi iniingatin din natin yung balat ng kliyente na wag mo overwork. Gusto natin pag gumaling siya, smooth lang yung paggaling niya. Syempre, magtatanong din sa atin yan bakit nagkaganon yung tattoo niya. At the same time, hindi naman natin may iwasan mga kliyente na hindi kumain ng malalansa. Diba? Mamaya nagdidieta yan mahilig sa manok, mahilig sa itlog. Diba? Hindi naman natin may iwasan. Kaya maging aware tayo sa ng kliyente natin. So, balik tayo dito sa tattoo niya. Halos patapos na tayo rito sa may mechanical part ng clock. Nag-i-enjoy ako dito sobra. Tapos, yung cross, talagang bilhin ako ng maayos kasi yun yung niya. Centerpiece ng kanyang tattoo. Kaya kailangan black na black yan. Tapos, yung mga detalye kailangan nandun pa rin, medyo specific pa rin. At bago matapos yung tattoo natin, nais ko lang magpasalamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa aking mga videos at sa lahat ng mga nagpapatattoo sa akin, mapamalayo man yan na malapit. Maraming salamat sa inyo mga brad. At sa lahat ng gusto magpatattoo, message lang kayo sa aking dalawang FB page, JMT TV at JM Tattoo. Yan yung dalawang FB page ko. At meron din tayong TikTok account, JM Tattoo TV. Yan, pwede nyo rin akong i-direct message sa aking mga main account. Dalawa din yan, Peter Joseph Opus tsaka Peter Joseph Opus 2. Yan. At sa mga nanonood sa aking YouTube channel, please subscribe kayo mga tol para mas lalo pa mag-grow yung channel natin. Yan, bali hanggang dito na lang yung video natin. Patapos na to, kaya enjoy na lang natin yung dulong part. Yan, maraming salamat sa inyo. Huwag kayong mahihiyang magtanong, message lang sa lahat ng gusto magpatattoo dito sa Taiwan. Ingat kayo palagi. God bless. Bye-bye.